beloved Boss Mike Cervera. Oy, lagot kayo, mga taga Net 25. Oh, eto, tignan nyo, panoorin nyo to ha. Oh, pasok. Kala mo, may karapatan din to eh. Oh. Kung Oh, tignan nyo mga kababayan. Ganito ang itsura ng mga DDS, ano? Pansinin nyo mga twiran, mga kababayan, ha? Basta DDS talaga, nuknukan ng tanga eh. Kaya nauubos ang buhok eh. Oh, eto na. Oh, pasok! saan papunta yung mga taxes natin, bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? Oh, eh bakit di ka mag-apply para makakita naman ng kalbo dyan? Di ba? Oo, baka bobo mga kababayan eh. Oh, tingnan nyo yung mga DDS. Yung po bang mga kababayan eh, kung ano yung sila, yun yung sasabihin nila sa mga taong kinaiinisan nila. Ganyan na ganyan po mga kababayan eh. O, tignan nyo tong kalbo na to ha. Pakinggan yung maigi. Ito ang team mo, bangag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. O, kita nyo, baliktad ano. Nagkaloko-loko na daw mga kababayan, samantalang nahuli nga yung mga big time na gumagawa ng masama. Si Kibuloy, si Digong, etong si Tebes, at marami pang iba. O, anong magkakaloko-loko doon? Eh, napakaraming proyekto. Ayun ba'y matatawag na nagkandaloko-loko? Kaya alam nyo mga kababayan ko, pag pinakinggan nyo yung mga DDS, sigurado masahawa kayo sa, mahahawa kayo sa kabaliwan ng mga to eh. Tuloy. Isa lang namang hiningi namin naming mga taong bayan. No, kayo lang yun. Huwag nyo kaming isali. Yung hiling nyo, kayo lang yun. Ba't sinasali nyo kami? Gusto namin magpa-hair follicle test ka to know if you are sane to run a country. Kita mo kung ang bobo mo talaga. Yung ganyan, hinamon na rin si Digong niyan noon. Kaya lang, prerogative ng presidente kung siya ay magpapa-drug test. Tulad ng sinasabi mo. Kung hair follicle test ang hinahanap mo, bakit hindi ikaw ang mauna? Diba? Mauna ka na muna. Paulit-ulit. Yan yung kanilang mga banat. Paulit-ulit. Kaya kailangan ulit-ulit din tayo eh. Hindi ka presidente sa chapel. Presidente ka sa bansa. Hindi lang sa bansa. Kita mo naman kinikilala sa ibang bansa. Di ba? Presidente namin, si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi nyo kinikilala, kami kinikilala namin. Di ba? Huwag nyong kilalanin, walang problema. Magnawa kayo ng magnawa, pero yung gagawa kayo ng mga peking dokumento, peking propaganda, wala. Sige, tuloy. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka. Anong alam? Kayo lang nagsasabi niyan. Tingnan nyo, mga kababayan ko, dinadamay pa tayo sa kanilang kalokohan. Alam daw? Tanga! Kung yan ay gumagamit ng droga, si Pangulo, walang matino na magiging proyekto. Walang matino na kaisipan na makaisip kung anong mga magandang gagawin sa bansang ito. Ganon ang walang katinuan tulad ni Digong at tulad mo, kalbo. Bubo! Tanga! Pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? Di ba? Konti lang kayo nagagalit kasi konti lang kayong mga DDS na tatanga-tanga. Nagtaka pa si Bobo. Uy, kalbo. Nagtaka ka pa? Nagtaka pa siya mga kababayan, bakit konti lang daw silang nagagalit? Di ba? Hindi ka ba nagtaka? Ay, naku. Huwag ka nang magtaka. Ibig sabihin, tanungin mo yung sarili mo. Baka sakali, bumilog ng husto yung ulo mong kalbo. Sabi mga kababayan, bakit konti lang daw silang nagagalit? Na gumagamit ka. Pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? Kita nyo? Bakit daw? Konti lang daw silang nagagalit. Kasi konti lang kayo.
Kokonti lang kayo mga uto-uto, tatanga-tanga. Oh. Kayo lang naman nagsasabi niyan eh. Nagsabi kayo na adik tapos kayo lang naniniwala. O, di ba? Tapos ipipilit nyo sa matitinong tao na katulad namin dito. Paano mangyayari yun? Di, mga bobo nga kayo. Oh, tuloy. Okay, eto, dahil ito sa Net 25. Ayan na. Oh, Net 25. Nananawagan po kami sa mga taga Net 25. Kayo po ay pinagbibintangan netong kalbo na ito na kayo daw po ay nag-tampered. Kita nyo mga kababayan ko? Baliktad na ngayon mga kababayan. Ha? Yung balita ng Net 25 na totoo, abay pinaparatangan na netong si Kalbo na peke tampered. Kita nyo? Ganyan humanlin lang yung mga DDS, ano, mga kababayan. Oh. Oh. Ayan, Yan na. Net 25 yan Galing yan sa inyo. Hmm. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya. Panoorin nyo mga kababayan yung paliwanag ng isang bobong kalbo. Ha? Oh. Pakinggan ang paliwanag ng isang bobong kalbo. Pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with. The right protect has been broken. At may iniba. Nako. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. Nako, Net 25, meron daw kayong binago sa balita nyo. Hoy! Net 25! Lagot! Oo. Ano yung binago nyo raw? May binago daw kayo, may tinamper daw kayo. Walang yatong mga DDS talaga na to, no? Maipipilit ang maipipilit, ano? Hinahanap mo yung watermarks. Baka nasa bumbunan mo. Check mo muna sa bumbunan mo, baka nalipat. Oo. Kasi, o, baka pati ang papel alam na walang laman ng utak yung ulo mo. Kasi nawala ng watermark. Okay? So, inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net 25. Kita nyo, ito ang tampered na documents na, nako, pinaratanga ng Net 25 ng mga DDS. Grabe mga kababayan ko Ayan tignan nyo yung mga DDS. Oh, Net 25, nananawagan po kami. Kayo ho ay magpaliwanag din Sapagkat ho, itong mga bumoto kay Rodante Marcoleta, abay kwini-question kayo. Kayo daw ho ay nagpapakalat ng peking dokumento. Nako! Oo, ito ho yung mga bumoto kay Rodante. O, tuloy. Kasi, heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Yan. Malinaw yan Oh. Tapos sabay sasabihin niya, malinaw yan. Anong malinaw doon sa paliwanag mo, kalbo? Tell me, Net 25, Oh, yan na. how did you get that document? Alaka, Net 25. Paano nyo daw nakuha yung pinakita nyong dokumento na sinasabi nyo na original? Question ni Kalbo. Oh, halaka, magpaliwanag kayo Mga taga Net 25, kami po'y nananawagan. Kailangan nyo po napansinin itong bumoto kay Rodante. Sapagkat mga taga Net 25, Irlo! Oo, kaibigan natin yan, si Irlo Bringas, mga kababayan. Boss Irlo Bringas! Magpaliwanag ka nga, Dine! Pine-question, yung nilalabas yung dokumento, namimeke raw kayo. Bakit kayo namimeke? Sabi nung butante ni Rodante. Tuloy. Where did you get the document from? Nako, alaka. Better question would probably be, from whom did you get the document from? Magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? Halaka, bayaran daw kayo! Nagtatanong ng malisyosong tanong magkano daw yung binayad sa inyo?
So, ibig sabihin, bayaran yung Net 25? Sabi niya. Oh, hindi ako may sabi niyan. Sabi niya. Nako. Kailangan talagang magpaliwanag ng mga taga Net 25 dito. Nako po. Oo. Binabanggit eh. Magkano daw yung binayad sa inyo? Parang sinasabing ganun eh. Bayaran ng Net 25, mga kababayan. Grabe to si Kalbo. Kahit man tayo minsan hindi tayo sang-ayon sa mga pananaw ng mga anchor dyan, hindi naman natin sinasabing bayaran sila. Pero etong isang DDS na Kalbo, ay mga kababayan talagang, magkano daw yung binayad sa inyo? Ibang klase, no? Ibang klase. Bumamela, PM mo, kung hindi kita masasagot dito, bibili ka ng relo, kukunti na lang, natitira. Pinapakyaw ng iba. Tuloy. The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Kita nyo? Nabaliktad na ho, mga kababayan. Tampered na daw. Yung mga pinost po ninyo, yung pinakita daw ninyo, yung kanina lang na pinakita natin, ay tampered daw, sabi ni Kalbo. Nako! Yari yan, mga kababayan. Yari. Oo. Magkakaroon ng pagdududa sa Net 25. Etong huwag kayong mag-alala, mga taga Net 25. Kami po, kasama yung mga nagko-comment dito, naniniwala doon sa balita ninyo. Pero yung ewan ko lang itong mga ito. Ito si Kalbo. Mukhang galit na galit ho sa inyo eh. Bukod sa pinagbibintangan kayo na tinampered ninyo yung pinakita nyong police report, pinagbibintangan pa kayong binayaran. Sabi, no? Tuloy. Do you even know the legal implications of this? Ikakasira nyo to, Net 25. Hala ka! Sinabihan pa kayong ikakasira nyo yan. At ikakatalino ni Kalbo. Mga kababayan, tatalino daw si Kalbo rito. Ay, nako. Sige, tuloy. Nag-post kayo ng tampered document. Oh. If it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag walang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo sa mamang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? Kailangan daw may watermarks. Bakit kasi wala daw? Kaya daw peke kasi walang watermark. Sabi ko nga mga kababayan, baka yung watermark, nando doon sa bumbunan niya na lipat. Ito na. And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. Nako. It's that simple. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ito na magle-lecture na si Kalbo, makinig tayo ha. Oo. Grabe itong mga ito talaga, no? Nananawagan po kami, ulitin ko lang. Nananawagan po kami sa kinaukulan ng Net 25 na kayo ho ay pinagbibintangan na nag-tampered ng inyong ipinakita na dokumento. At kayo din po ay paparatangan na kayo daw po sinasabing binayaran. Kita nyo? Oo, bakla ito, Tiger Eyes eh. Alam nyo naman pagkabakla eh. ang trabaho dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, Wala kaming pakialam kahit nasan ka. Ano naman ngayon kung nasa Amerika ka? Di ba? Jojo Chavez. Masarap ba buhay sa Amerika? Oy! Di ko naman inaano, pero mga kababayan ko sa Amerika, mag-ipon kayo para umuwi dito sa bansang ito. Nandito talaga ang masarap na buhay. Di ba? Pero, totoo nga, di ba?
pangit, taga-Amerika din ako. Ayun na nga. Mas masarap pa rin ho. Masarap lang ho magtrabaho sa Amerika para makapag-ipon, para para mabili natin yung mga kailangan natin at masuportahan yung mga pamilya natin. Pero mga kababayan ko, kahit saang bansa nandoon kayo, ang hirap ng buhay, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Kaya ako bilib na bilib sa mga OFW eh. Bakit? Kasi ho, natitiis nila yung ganun eh. O sino man ng mga OFW dyan. O, re-rectine ko na. Ako'y bilib na bilib sa inyo dahil kayo ay natiyatsaga nyo, natitiis nyo yung lumayo sa sariling bansa at sa pamilya para kayo ay maghanap buhay. Naku, sobrang bilib ko sa ganyan. Pero hanggat maaari po sana, kung kayo naman hindi nyo naman dala ang pamilya diyan sa kinaroroonan yung bansa, mas maigi po umuwi na lang ho kayo, mga kababayan. 'Di ba? Umuwi. Kung sapat na yung naiipon ninyo. Kung merong pagkakataon, tandaan nyo, mga kababayan, maikli lang ang buhay ng tao, tapos hindi pa natin makakasama yung mga mahal natin sa buhay, yun po ay kawalan natin. Kawalan natin na yung pagkakataon sana na sila'y kasama natin magkaroon ng mga memories. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw. O, di ba? Kaso, sinakripisyo nyo yun para sa isang oportunidad na kayo makapagtrabaho dyan sa ibang bansa, ganun talaga buhay no? Ang hirap. Pero para sa akin, mga kababayan, alam nyo, totoo lang. Kung makakapaghanap buhay kayo ng makakabuhay naman dito sa bansa, okay na yun eh. Okay na yun. Di ba? Tsaga-tsaga, tulong-tulong sana eh. Pagdating kasi sa isang pamilya, mahirap naman kasi yung isa lang yung nagtatrabaho eh. Mananawa. Kailangan, mga kababayan, kahit kayo, kahit si kuya, si ate, si bunso, dapat bigyan din ng task para makapag-produce ng kita Para alam nyo po yung style in check, mga bata pa lang tinuturuan ng maghanap buhay para paglaki dala-dala yan at matuto kung paano humawak ng pera. Hindi ho yung asa lang ng asa, bigay kayo lang ng bigay, yung mga anak ninyo party lang ng party diyan sa may BGC. Diba, Jojo Villanueva? Marami yung ganon, mga kababayan ko. Turuan ninyo yung mga anak ninyo ng tamang pamumuhay. Yung tamang dapat na matutunan nila kung paano lumaban sa buhay at i-manage yung kwarta. Marami ngayon, mga kababayan, hindi na marunong magpahalaga ng pera. Ang daming ganun Hindi na marunong magpahalaga ng pera kasi kada buka ng mga kamay nilang ganire, may dumadapong pera Isang chat lang kay mama, isang text lang kay papa, bukas meron na siya sa Western Union. Bilang kalungkutan naman, kasi sa kadahilan ng kalungkutan, gusto na lang mapasaya yung mga anak at pamilya. Kaya kung ano na lang, yung gusto ay pilit na binibigay nila ng mga OFW. Pero sa isang banda, pag maiisip nyo po na may mali po talaga may mali. Ako, ang aking training sa mga bata, lahat ng bagay kailangan paghirapan bago makuha. Opo, lahat ng bagay kailangan paghirapan bago makuha. Hindi porke tayo'y maluwag, pag humingi, nandyan agad. Hindi ho ganon. Ang pera, kinikita yan Ang pera, pinaghihirapan. So, kailangan ganun din yung kanilang maranasan. Kasi darating yung panahon na wala silang natutunan, sila rin ho ang mahihirapan. Yan. Marami na ho akong nakitang ganyan. Ngayon, sige lang na sige. Hindi sila nahihirapan. Pagdating na nawala na yung magulang, ayan na,
Hindi na nila alam kung paano ko kumita ng pera dahil hindi yung natutunan nila, hindi yun yung natutunan nila. Ang natutunan nila, yung humingi, umasa. 'Di ba? Turuan po, kung mahal po talaga natin yung ating mga anak, yung ating pamilya, abay turuan po natin sila kung paano kumita, kung paano magpahalaga ng kwarta. Ganon. 'Di ba? 'Di ba? Yan. Ano? Pinahirap ka ni ano, ma'am. Hindi. Tuloy. Dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Kita nyo mga kababayan, ano? Ayan, kita nyo. Pinipilit. I-justify niya kasi yun daw yung trabaho niya. Di ba? Bakit hindi ka humingi? Ito nasa Amerika na eh. Ikaw, nasa Amerika na. Simpleng email lang yan. Humingi ka ng kopya kung ano talaga totoo. Ang bobo eh, no? Ang bobo. Talay. Naamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Naaamoy daw niya. Bang klase. K9 pala ito, K9 mga kababayan, ano? Huwag kang masaktan, Eliza. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Kita nyo? Okay? Si Claire Castro, may pinakitang document. Sabi ko, pati nang pinakita, pang ina naman. Ang bobobo. Okay. Kita nyo, baliktarin nila. Yung daw mga naniniwala sa pinakita ng Net25, mga bobo. Mga bobo raw kayo. Ganon. Di ba? Hindi, no? Ibang klase tama ng mga DDS. Parang may mga topak ito eh. Sa totoo lang. Malakas ang topak ng mga ito. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang, may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Clarissa, na pinsan ng isang customer na kidnapper at saka Net25. Saan yun nakuha? Kita nyo mga kababayan. Ibang klase to. Tingnan nyo. Ayan daw, yung pinsan na si, kidnapper daw na si, pinipilit niya rin pinsan si, Franz Castro. Matindi sapak ng mga ulo nito. Magkakatugma sila buday, biruin ninyo. Pinipilit na magpinsan din ni si Atty. Claire at si Franz Castro. Sabi niya yung magpinsan na kidnapper daw. Lang yan Jax Demole paano naman magiging replay ito live na live ako. Mamaya pa yung replay, abangan nyo. Di ba? At saka ito, i-replay na naman nung ating admin mamayang gabi naman. Yung kagabi, i-replay niya yun mamaya. Yun, mga kababayan tingnan natin, tingnan nyo mga twiran tong bobong kalbong bakla na to. Na pinsan ng isang customer na kidnapper at saka Net25. Kita nyo? Pati Net25, dinamay, Galit na galit sa Net25, mga kababayan. Erlo! Andali, tawagan nga natin si Erlo. Erlo, lobat na pala ako. Kaya pala Natawagan ko sana yung taga Net25 na kaibigan natin, mga kababayan, para isumbong itong si Kalbo. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Saan nyo nakuha yan? Mag-jutang ginamis nyo. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung Net25, saan nyo daw kinuha yan? Naka po! how to tell the difference between a real document and a fake document Di ba Malacanang kayo? Pakinggan nyo Are nga. you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong... Didal Toto Valduesa, 2 araw na akong hindi lumalabas ng bahay. Kasi nga, medyo napagod ako ng gusto, mga kababayan. Sige, eto na. Pakinggan nyo na ito si Kalbot. Mamaya sasabak na natin yung mga ibang mga DDS vlogger. Team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one. What about you, Net25? Di ba kayo? Major news outlet kayo. How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? So, eto na.
For soft legal copies kasi, Mm. na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. Mm. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay? Walang iya ka. Iaabante mo lang pala yung sarili mo. Ang dami pa ang sinasabi. Diba? Oh. Iabante lang pala yung sarili. Iyayabang niya. Ibig sabihin iyayabang mo lang pala yung sarili mo. Ang dami mo pa sinasabi. Kahit net 25 Alam nyo tayo, ulitin ko lang yung sinabi ko. Hindi man tayo sang-ayon minsan sa mga sinasabi ng anchor ng net 25, pero hindi naman natin sila sinasabihang mga fake news. Di ba? Oh. Sige tuloy. Ito, pakinggan nyo. Dito sa Amerika, it is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka-right protect. So like this one. Ito. Ha? Try natin ha. Ito kasi mangyayari, pag i-try mo i-edit ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O ito. Edit. Ano to ha? Legit to na document to ha. Okay, sige. Papakita ko na sa inyo. Tanga pala to mga kababayan, di yata marunong ng Photoshop to. Pasensya na ho kayo sa ating bisita ngayon ha. Oo, tao lang bakla pa. Kalbo pa. Kaya ho minsan mga kababayan, talagang ganun ano. Ulitin ko, pasensya na ho kayo sa ating bisita, tao lang bakla pa. Hello. O yan, seal na. So, i-edit natin. Tingnan nyo kung ano mangyayari kung i-edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito, naka-right protect yan. Hindi mo yan mai-edit. Tatanga-tanga to mga kababayan. Simple lang yan. Ako nga, hindi ako techie dyan, pero kayang-kaya natin gawin yan ang ginawa ko nila, dinagdag lang naman sa dulo di ba? Copy-paste mo yan. Tapos, magaling yung nasa office Di ba? Copy-paste lang yan tapos, doon na. Ayan sabi ni Patrick Joaquin. Pwede nga i-copy-paste sa latest Word version. Copy-paste lang ho yan Tapos idagdag mo na yung gusto mong idagdag. Bobo! Okay? Sige, balik natin. Ina. Sige. Ulo ko. Sakit na yung ulo mong kalbo, ha? Napanot ka na ng gusto, kalnot ka rin, no? Kalnot. Knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark. Ay, nako. So yan, mga kababayan, ito na. Ulitin na lang natin, mahaba pa ito. Haba pa niya, Tingnan nyo, yan, tingnan nyo. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Obviously, a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Huh? Bobo. Basta bobo ito. Ha? Anyway, mga kababayan, dito na tayo at mahaba na yung oras natin. Our beloved Boss Mike Cervera.